Mga ka-LE, nangangamba rin ang western side ng United States sa pagdating ng sarili nilang The Big One. Sa kanlurang bahagi kasi nito matatagpuan ang tinatawag na Cascadia Subduction Zone at nangangamba ang mga eksperto sa subduction zone na ito dahil ito ang pinaniniwalaan nilang magdadala ng The Big One sa United States. Ngayon mga ka-LE, hindi natin mapipredict ang oras kung kailan tayo yayanigin ng lindol, pero merong pattern kung saang mga lugar ito pwedeng mangyari. At ang mga subduction zones ay ang mga lugar kung saan posibleng mangyari ang malalakas na lindol na ito. Heto ang ilan pa sa mga subduction zones sa ibang bahagi ng mundo mga ka-LE. Ang Lesser Antilles Subduction Zone na matatagpuan sa Caribbean, ang Sunda Andaman Trench sa Eastern Indian Ocean at ang Peru-Chile Trench sa kanlurang bahagi ng South America. Sa mga lugar na ito natin naitala ang pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan kung saan ang magnitude 9.5 noong 1960 Bayo-Bayo earthquake sa Chile ang numero 1. Ngayon mga ka-LE, ang tanong niyo siguro ay gaano ba kalakas ang pinakamalakas na lindol na pwedeng mangyari? Well, ang pinakamalakas na lindol na pwede nating maranasan ayon sa tansya ng mga seismologist ay aabot sa magnitude 10. Pero maraming eksperto din ang nagsasabi na imposibleng mangyari ang lindol na ganyang kalakas. Sa ngayon, magnitude 9.5 pa lang ang ating naitatala na pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Ngayon, mabalik tayo sa West Valley Fault mga ka-LE. Kung pagbabasihan natin ang 400-year cycle ng fault line na ito, pwede nating asahan na mangyayari ang The Big One malapit sa taong 2058. Kung ang 600 cycle naman ang ating pagbabasihan, medyo mas magiging ligtas tayo. Dahil kung ganito ang kaso, sa taong 2258 pa posibleng tumama sa atin ang The Big One. Ngayon mga ka-LE, may ilang eksperto rin ang nagsasabi na masyado nating kinatatakutan ang idea ng lindol sa tuwing binabanggit natin ang The Big One, na ikukonek kasi natin ang idea na ito sa end of the world. Nalilimutan natin na tayo ay nakatira sa isang literal na earthquake-prone area at ang lindol dito sa atin ay isang normal na bagay. Lumalabas nga sa mga datos na ang Pilipinas ay nakakaranas ng 30 earthquakes kada araw pero hindi natin nararamdaman ang mga ito. Ang ibig sabihin nito mga ka-LE ay ang lindol ay palaging nandyan. May mahihinang lindol at may malalakas na lindol. At ang mga lindol na ito ay nagmumula sa iba't ibang fault line at trenches at normal lamang ang mga kaganapang ito. At kung mangyayari man ang tinatawag nating The Big One, posibleng mapagkamalan din natin ito na isa lamang normal na lindol.